So konnichiwa minasang, welcome sa YouTube channel ko, Boss Freaks. And for today's video is natay naspatan nga divergence, no? And karon na trigger ang ato ang sale limit sa gold 2000, so which is dire. So na trigger siya dire dapit. Karon is willing ta mo rest og 50 pips. So sell ang ato ang bias kay lagi sentiment sa market is sell para nato. And then na news nga maabot mga high impact news, no? Upat ka buok. So willing ta mo take og restaurant 10 100 pips or 50 pips pinakataas. So pag mag-hit ng atong stop loss nga 50 pips is out na ta. So ato ang setup is divergence. Patay. Hala. My God. Hala. 100. Oh my God. Pagi result sa news. My God. Kada close na siya. Patay na. Oops. Negative. Positive. So hinay ang gold. Kuy, hinay ang gold. Yan ha. Libog pa ko. Unemployment gamay, so kusog ang gold. Natay mga andre na. Bilang unemployment increase, weak ang gold. Unemployment claims, so pag increase, patay decrease. Strong ang gold. Pag strong ang gold, weak ang dollars. Close ta. Weak ang dollars. Pabuto na to nga mag-close ni nga candle. If mag-close ni siya above sa to ang entry, close na to. Yan na, analyze na naman kung mintas wala pa impact ang market. Empire, so weak ang USD. Libog ko, puros negative, so possible na may lang kaanala, no? Oh my God, sige na, baba. Oh my God, 45, okay, baba. 37, oh my God. Wow, sige na, baba na. 15, nag-close ang 15 sa oh my God. Yes, gaya ko 100 pips. Okay, 100 pips diha. Oh my God, mga sellers. Wala. Napay 5. Matakabaon sa result na. Pero para na to is sell gida. Pero kung fake out running bearish candlestick sa 5 minutes is wala. Basta kay sell ta. Mo na to. 100 pips, 200 pips or wala. So atong panid-an na. Ato ra ni panid-an kung unsa gyud may tabo sa market. So episode 10 na nato ni sa atong account. And what about since episode 9 napildi ta kagahapon, no? Mo na atong trade kagahapon, divergence and ipita duha ka posisyon, pildi tag 50 pips. So karon wa ba basin pildi na sa tag 50 pips. Okay lang. At least kibaw taon sa atong gibuhat. Pero ipit kita gikuha man tag mag-close siya no below rejection gyapon. Basta sell lang na pa mong news isa inig ka alas 12. Oh my God. Oh my God. So padayot yapon ta, no? Padayon sa sale lang yapon ta. At least napatay space, no? 50 pips sa tong space. So kung mutaas yun siya until na taas na yun siya. So mag-ipit atong count on pildi ta. Another pildi. Ay, yan yung mapait na karanasan ko sa trading. Ay nako. Upat ka high impact news, tapos 1, 2, 3, 4 unom ka news, upat ka high impact news, wala kayo impact, no? So possible na grabe ang sentiment sa mga sellers, no? O dili nga nagakusog ang momentum sa mga buyers, dili wala kayo. Pero watakabaw basin day og ipaabot ra nila ang kuano. Akong gusto magud i-liquidate nila ning i-liquidate to sa ning mga sellers diri, ang mga buyers diri before siya mutaas. So possible nga na. So karon liquid basin possible nga giliquidate lang yan ning mga seller diri, then down continuation pababa until here. Pero wala ta kabaw. So after ning 15 minutes candle. So update lang ta mo nya kung unsay may tabuan ni atong trade, and don't forget to like my video. Okay? A few moments later. So update lang ko sa kung trade karon, no, is medyo ipit ato ang account at yan tong trade nya duka na kayo. So murag nag-set na lang kog stop loss o take profit. So sa kanya akong setup is satagan ako og more space ang ako ang stop loss. So okay ako nga 100 pips. Basta akong trade is sell.
pero wao kabaw kung kano sa siya mag-sell. So mo nang hatagan ako og enough space ang ako ang stop loss, so around mga 100 pips. Okay, and then nag-take na ako ang nag-set ko og TP sa 200 pips, pero sa pagkakaroon ipit na to ang account kay tungod kay ang result sa news is napay isa another news. Maura ni ako ang plan. So pag mahit na ako ang TP o stop loss, so valid na ako ang setup. So karon bullish yun, no? Mag-close trade siguro ko or sa mo na natong plano kay duka na namin na kay katug kay duty pa ko malas 8 nalan pa ko matagal size. So update lang ta mo ugma, okay, kung sa metabo na itong trade. Okay, A few moments later. 2 hours later. boom. So update lang tamo sa ako ang trade kagabi, which is ang kadtong setup na to kagabi nga divergence is nag-lost ta og $5, 50 pips, nag-lost tag 50 pips. Pero kagabi before ko natug, ako katug lagi na po koy open trade. So ang nahitabo is, so ang i-recap lang nato atong setup ha. Ako ang setup kagabi is kani divergence dire, then naay upat ka high impact news, and then ang result sa high impact news is weak ang USD. So mo to nag-bullish ang market sa gold kay weak ang USD. So dire naka-set up, naka-entry ta dire, and then abi nato nga magtuloy-tuloy na no kay tungod ani nga candlestick gi reject niya ni nga area kani og kani, and then nimaba siya mga 50 pips ni, nimaba siya mga 40 pips. Since ang result sa news is weak ang USD, so nag-bullish ang gold. Mo to gipasagda nga to ang plano is 100 pips, willing ta mo rest og 100 pips, kaso napaklose ta sa 70 pips. So around this area, nakapag-entry na putag balik, no, nag-sell ta dire. Mo to gipasagdan lang nato atong entry. Basta naka-entry ta dire og balik, and then nagpasagda na to ning balik siya sa ato ang entry point, unang entry point. So sayang na wala na to ni siya na update kay na monitor, wala na to ma-monitor kay lagi na to natani nga time ning balik siya ni nga area sa to ang entry point una, and then atong stop loss kay sa ubos 100 pips 19 basta to stop loss 200 pips to. So karon nag-loss ta, so mao to tong kuan ang current market is more. And then wala tay trade ron kay Biyernes, then katulo ta na streetan ta katulo loss, no. So siguro pahuway sa ta karon next week pod siguro, wala pa. So ato ang current balance ron is 75 77. So from 88 nag-minus ta og $5 ka pin, then nag-minus na pud ta, nag-minus ta og 8, then nakabawi tag 3 kay naka-entry man ta dire last, then na-close na ko around this area 330 pips. So imbis na nag-loss ta og 80 pips, 50 pips na lang ka pin. So mo to tong trade episode 9, and I hope nga subaybayan pa ninyo ako ang journey sa trade, no, sa forex trading. So mo to ang episode 9. Thank you so much, like my video, and God bless, Boss Freaks.